Samantala, tiniyak naman ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na handa silang sumuporta para sa muling pagbangon ng mga kabahayang pinatumba ng mga nakalipas na bagyo. Ang mga kailangang gawin ng mga apektadong residente, alamin sa report ni Rovic Manuel. Tiniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na babayaran ito at magbibigay sila ng financial assistance sa mga nasiraan ng bahay dahil sa mga nagdaang kalamidad. Sa panayam ng DZRH kay DSUD Undersecretary Randy Escolando, sinabi nitong may ipinatupad na programa ang kagawaran ngayong taon na makatutulong sa mga kababayan nating nasiraan ng tahanan. Meron po kaming tinatawag sa DSUD na Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Ito po ang or tinatawag na IDSAP. Ito po ay kinonsepto ni Secretary at ngayong taon nga pong ito. Bago lang po ito, ngayong taon lang to na pinatutupad po namin. Ayon kay Escolando, sa programang ito, magbibigay ang DSUD ng kaukulang financial assistance base sa tindi ng pinsalang natamo ng bahay. Kapag po nasira ang iyong tahanan, dulot ng kalamidad, gaya po ng bagyong mga ito, sunod-sunod na bagyo, ay nasira, totally damage ang iyong tahanan, makatatanggap po kayo ng 30,000 pesos. 30. At kapag partially damaged naman po ay makatatanggap po ng 10,000 pesos po mula sa DSUD. Dagdag pa ni Escolando, iba pa ito sa programa nilang Housing Materials and Essentials o HOMES na magbibigay naman ng construction material sa mga residente. Samantala, nilinaw naman ni Escolando na upang mapabilang o maging benepisyaryo ng naturang programa ay kailangan na magpalista sa kaukulang Local Government Unit o LGU upang mapabilang sa master list. Kinakailangan silang magpalista, yung head of household o yung pangulo ng sambahayan, maisama ho sa master list of beneficiaries sapagkat isa po yon sa requirement na hihingin namin sa LGU po para isubmit sa amin yung master list of beneficiaries, disaster report at saka po yung certificate of eligibility. Tatlo lang po. Ipoproseso po kaagad namin yon. Mabilis lang po ang validation namin at poponduhan po namin agad para po magkaroon ng payout sa ating mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.